Sa kanyang nakaraang buhay, kahit sa supermarket, siya ay napapaligiran ng mga tao na kumukuha ng iba't ibang larawan, naging pangkaraniwan na ito. Ang mga taong galit sa kanya sa susunod na buhay ay halos gusto nang gumamit ng magnifying glass para hanapin ang mga depekto sa kanyang katawan, ngunit sa huli ay kinailangan nilang magngit-ngit at aminin na ang kagandahan ni Jacob ay talagang hindi matatalo, maihahambing sa pinakamagandang anyo ni Adam sa kanyang rurok. Kaya, sa antas na ito, hindi nakaramdam ng anumang abala si Jacob, siya ay kalmado, at kahit na gustong mag-pose. Si Tomas na nasa likod ay tumingin kay Jacob, hindi napigilan ang sarili na magsabi, hayaan mong ayusin ko ang iyong kilay. Sige, sumang-ayon si Jacob, at maingat na inayos ni Tomas ang kanyang kilay. Para sa isang perpektong barber tulad ni Tomas, bawat gupit ay itinuturing niyang isang obra. At ang resulta pagkatapos ng gupit kay Jacob, tiyak na ito ang pinakakasiyahang obra ni Tomas kailanman. Umaasa siyang ang obra na ito ay magiging mas perpekto pa. Sige, sumang-ayon si Jacob, at maingat na inayos ni Tomas ang kanyang kilay. Matapos ang pag-aayos ng kilay, nag-shampoo at nag-dry, at sa wakas ay nagbayad, pumayag na makipagkaibigan sa ilang mga batang babae, kasama na ang masiglang babae. Ngunit si Jacob ay walang balak na tanggapin ang anumang imbitasyon sa pagkakaibigan, siya ay tahimik na lumabas mula sa salon. Susunod, kailangan niyang bumili ng mga damit at sapatos upang talagang makagawa ng isang kompletong pagbabago. Dahil sa kanyang bulsa ay may natitirang higit sa 10,000 yuan, bibili lamang siya ng mga simpleng damit at sapatos sa shopping mall. Ngayon ay tag-init, ang mga damit ng mga lalaki ay talagang may limitadong pagpipilian, hindi kasing makulay ng sa mga babae. Kung nais ng magandang hitsura, kailangan lamang na ayusin ng maayos ang mga pangunahing kulay. Pagdating sa profesionalismo sa pag-aayos ng damit, tiyak na hindi kayang talunin ni Jacob ang mga eksperto sa fashion, ngunit ang mga simpleng formula ng pag-aayos ay madali niyang natutunan. Sa huli, madalas siyang nakikipagpalitan ng mga ideya tungkol sa pananamit sa mga eksperto sa fashion, kaya tiyak na mas mahusay siya kaysa sa karaniwang tao. Ano man ang paraan ng pag-aayos na maaaring magbigay ng kabataan, ano man ang paraan na maaaring ipakita ang katawan, ano man ang paraan na maaaring ipakita ang pagkakaibigan, at iba pa. Lahat ng ito ay kayang hawakan ni Jacob. Pumasok siya sa isang tindahan ng damit ng isang sikat na tatak, ayon sa propesyonal na pag-iisip sa pag-aayos, una siyang bumili ng isang set ng damit. Pagkatapos isuot ang bagong damit, si Jacob ay pumunta sa iba't ibang tindahan ng damit ng iba't ibang tatak at bumili ng karagdagang 6 o 7 set, bawat isa ay may bahagyang naiibang estilo. Sa wakas, bumili si Jacob ng 5 pares ng sapatos, pumili mula sa iba't ibang tatak tulad ng Adidas, Nike, at Li-Ning. Kabilang dito, inorganisa ni Jacob ang iba't ibang estilo tulad ng flat shoes, sports shoes, canvas shoes, at iba pa, pangunahing upang ipares sa mga damit. Matapos bilhin ang mga ito, nagastos na ni Jacob ang 12,000 yuan. Sa madaling salita, mayroon na lamang siyang higit sa 1,000 yuan, kahit na ang mga damit na pinili niya ay mula sa mga tatak na may pangalan, hindi ito mga murang produkto. Matapos ang malaking pamimili na ito, hindi na posible na umuwi na may dalang maraming bag, kaya't nagpasya siyang sumakay ng taxi sa tabi ng kalsada. Pagdating sa bahay, ang unang ginawa ni Jacob ay ang ipak ang lahat ng kanyang mga lumang damit at sapatos at itapon ang mga ito, kung hindi ay hindi magkakasya ang kanyang aparador. Pagkatapos, isinabit ni Jacob ang mga bagong damit sa malinis na aparador. Isang kumpletong pagbabago. Matapos ang lahat, binuksan ni Jacob ang kanyang computer at nagsimulang magsulat ng nobela. Ano ang nangyari kay Ulan, ngayon ay umabot na sa 200,000 salita. Ayon sa kanyang bilis na 5,000 salita bawat araw, tinansya ni Jacob na sa loob ng 10 araw ay matatapos na niya ito. Sa pagtingin sa mabilis na pag-unlad ng kanyang mga resulta, tinansya niyang sa susunod na buwan ay makakakuha siya ng mga 3,000 yuan. Ang ibang bagay ay hindi na muna pag-usapan. Sa pinakapayak, ang layunin niyang magsulat ng nobela para kumita ng kaunting pera ay natamo na. Kahit na ang perang ito ay talagang para lamang sa mga maliliit na gastusin, hindi ito sapat para bumili ng bahay o sasakyan. Pagkalipas ng 2 oras, nakapag-update siya ng 5,000 salita, at pagkatapos ay upload ang nobela, lumabas si Jacob sa sala upang magpakulo ng tubig,
bigla siyang nakarinig ng katok sa labas. Sampay, kasabay ng pagbukas ng pinto, si Tatay Jacob na may dalang gulay sa kamay ay namangha. Ang nakakatuwang bahagi ay, sa kanyang nakaraang buhay at sa kasalukuyan, ito ang unang pagkakataon na narinig ni Jacob ang kanyang ama na nagsabi ng mga salitang ito. Sa likod ng kanyang ama ay ang kanyang ina na bagong uwi mula sa trabaho. Nang makita ang nakatayo si Jacob sa sala, siya ay napahinto. Sino ang gwapong lalaking ito? Tapos na, kahit ang sariling anak ay hindi makilala. Nagbiro si Jacob, sobrang gwapo ba ako kaya nagulat ang mga magulang ko? Oo, sabay-sabay na sagot ng mga magulang. Sa pagkakataong ito, si Jacob ay nakasuot ng isang light blue na linen shirt, bahagyang nakabukas ang kwelyo, na nagbigay ng kaunting anyo ng kaluwagan at kawalang awa, at sa ibaba ay nakasuot ng simpleng puting shorts, na hindi lamang nagbigay diin sa kanyang mahahabang binti kundi nagbigay din ng malinis at maayos na anyo, na nagdadala ng malamig at komportableng pakiramdam. Sa kanyang mga paa ay may suot siyang puting sneakers na may napaka-unique na disenyo ng lace na sadyang pinili ni Jacob. Ang kabuoang estilo ay nagdadala ng kaunting sigla at enerhiya. Dagdag pa ang undercut hairstyle ni Jacob, maayos ngunit may kaunting gulo, magulo ngunit puno ng layer, na pinagsama sa kanyang mga perpektong tampok, sa isang iglap ay nagbigay ng pagkabigla sa kanyang mga magulang. Bilang mga magulang, hindi sila makapaniwala na ang batang ito na may pambihirang karisma at hindi pangkaraniwang kagandahan ay ang kanilang karaniwang anak. Tao May, ngayon ko lang nalaman na ang aking anak ay ganap na namana ang aking mga gene. Ang ekspresyon ng ama ay komplikado, may kaunting pagmamalaki, sa katunayan ang kanyang mukha ay nasa katamtamang antas lamang ngunit ang kanyang pangangatawan ay talagang maganda. Ang magandang katawan ni Jacob ay namana mula sa kanya. Hindi naman siya kasing ganda ng akin, mas kamukha niya ako, lalo na ang mga mata niyang nakakaakit. Ang ina ay may napakagandang mukha, tiyak na isang malaking kagandahan noong kabataan, hindi alam kung paano nakuha ng ama ang kanyang puso. Si Jacob ay namana ang hugis ng mukha ng kanyang ina kaya't nagkaroon siya ng magandang pundasyon. Nag-aaway pa kayo tungkol sa mga gene. Nagsalita si Jacob na may ngiti, huwag nang sirain ang estilo ng buhok ko sa susunod, ako na ang magpapagupit. Kung kaya mo nang kumita ng pera, ayos lang, ngayon ba ay araw ng pagkuha ng royalty? Magkano ang nakuha mo? Higit sa 10,000 yuan. Nakalate na sa shelf, halos lahat ng kita mula sa mahigit 10 araw, ngayon ay halos naubos na. Alam kong magaling ka na. Huwag mag-aksaya ng pera, magtipid ka, baka kailangan mo pang mag-asawa sa hinaharap. Sa tingin mo ba ay mukhang tao akong walang asawa? Ang tinig ng ama ay may kaunting pangungutya. Ngayon sa internet, anong tawag sa mga gwapong lalaking katulad nito? Malgot, sinadyang nagpakita ng kayabangan si Jacob, sa harap ng kanyang mga magulang, gustong-gusto niyang ipakita ang kanyang bata pang bahagi. Sige na, male god, may gusto akong pag-usapan sa iyo. Ngumiti ang ama, ngayon pagkatapos ng trabaho, nakipag-usap ako kay Uncle Zhang mo ng kaunti, narinig niya na hindi kayo sumama ng mga magulang mo sa universidad kaya sinabi niyang sumakay ka sa sasakyan niya papunta sa paaralan para sa registration, sa huli ay sabay kayong pupunta ni Dalisay, darating siya sa bahay para sunduin ka. Si Uncle Zhang, siya ba ang ama ni Dalisay? Jacob walang kaalam-alam na sinabi, hindi na kailangan, okay lang na mag-isa ako. Si Tatay Jacob ay nagkunot ng noo at nagsabi, kung may sasakyan, sumama ka na, maganda ang sasakyan ni Tito Truong, komportable ang upuan, saka bakit ka pa nag-aalangan sa kanya, matagal nang magkaibigan ang tatay at si Tito. Tama nga, nagpatuloy ang nanay, mabuti naman ang relasyon mo kay Dalisay, kaya nga nag-aral ka sa Beijing Arts Academy para makasama siya, bakit ngayon parang hindi ka masaya? Nag-away ba kayong dalawa? Sige, susundin ko ang gusto ng mga magulang, akala ko kasi mas komportable kung mag-isa. Si Jacob ay tamad na magpaliwanag, alam din niyang sa sitwasyong ito, kung patuloy siyang tumanggi, parang magiging kakaiba ito. Sa totoo lang, okay lang na sumakay sa sasakyan ni Tito Truong, dahil pagkatapos pumasok sa kolehiyo, siya at si Dalisay ay magiging magkasama sa klase, kaya't sa oras na iyon, hindi na kailangang iwasan siya. Kahit anong gawin, hindi maiiwasan. Bukod dito, kung dahil lang sa hindi niya mahabol ang isang tao ay magiging kaaway siya, parang masyado siyang makitid ang isip.
Tumango ang tatay, sige, ganito na lang, tatawagan ko si Tito mamaya, kung si Tito Truong ang magdadala sa'yo para mag-enroll, mas magiging kampante kami. Pumikit na ang mata, dumating na ang ika-20 ng Agosto, malapit na ang araw ng pagbubukas ng unibersidad. Ngayon, nag-post si Jacob ng huling kabanata ng Paano ba si Ulan? Ang nobelang ito ay may isang tipikal na masayang wakas, sa huling kabanata, pumasok na ang mga pangunahing tauhan sa seremonya ng kasal, ang mayayaman ay magiging pamilya. Magkakaroon din ng pag-ibig. Ang kanyang unang nobela ay natapos na, at ang damdamin ni Jacob ay napakakomplikado. Sa puntong ito, hindi may kakaila na mayroon siyang damdamin para sa nobelang ito, dahil siya mismo ang tumipa ng bawat salita. Bagamat may mga bahagi ng kwento na hiniram, ang tiyak na nilalaman ay siya ring nag-isip. Kung nais kong maging isang tunay na manunulat, hindi ko dapat isipin ang tungkol sa panghihiram mula sa mga sikat na aklat, sa susunod dapat akong sumulat tungkol sa mga bagay na akin, kaya't ang susunod na aklat na isusulat ko ay magiging ganap na bagong likha. Iniisip ni Jacob, ang susunod na aklat na balak niyang isulat ay hindi na kailangang manghiram pa. Tungkol sa nilalaman ng susunod na aklat, hindi pa siya ganap na nakapag-isip, pero sa ngayon ay mayroon na siyang malabong ideya. Balak niyang isulat ang tungkol sa isang pangunahing tauhang babae na may propesyon bilang manunulat. At ang konteksto nito ay hango sa tunay na buhay. At ang pagkatao ng pangunahing tauhang lalaki ay maaaring itakda bilang isang superstar. Ito rin ay isang katangian na may kaugnayan kay Jacob, dahil sa nakaraang buhay, siya ay isang sikat na superstar. Kaya't iniisip ni Jacob, bakit hindi magsulat ng isang kwento tungkol sa isang manunulat at isang bituin na nagmamahalan? Tiyak na ang bagong aklat ay magiging tungkol sa isang babae, dahil wala namang merkado para sa mga kwentong lalaki. Ngunit paano magkakaroon ng koneksyon sa pagitan ng mga pagkataong manunulat at superstar upang magkaroon ng spark? Mabuti na lamang at kakasulat lang niya ng Paano ba si Ulan, kaya't hindi siya nagmamadaling mag-post ng bagong aklat. Paano ang kwento ng susunod na aklat ay magpapatuloy, maaari niyang pag-isipan ng dahan-dahan pagkatapos ng pasukan, dahil sa huli, ang oras ng mga estudyanteng unibersidad ay medyo maluwag. Biglang tumunog ang QQ, ito ay mula kay Editor Bibe Bibe. Bibe Bibe, 9 buwan. Bakit ang bilis mong natapos? 205,000 salita pa lang. Kahoy-kahoy, dapat talaga itong maikling kwento. Hindi. 9 buwan, ang aklat mo ay may pinakamataas na kita. Noong araw ng average na bilang ng mga nag-sign up ay lumampas sa 10,000. Kung magpapatuloy kang magsulat, hindi ba't makakakuha ka ng ilang libong kita bawat buwan? Dapat talaga itong maikling kwento. May plano na ba para sa bagong aklat? Susunod na buwan na lang. Sige, nahihiya, 9 buwan. Ikaw ang pinaka-impulsive na manunulat na nakilala ko. Ang mga nobela ng mga dakilang manunulat ay kung umabot ng 10,000 sign-up, umaabot sila sa milyon na salita. Gusto lang talagang magsulat ng maikling kwento. Sige, inaasahan ang bagong aklat mo. Sa totoo lang, kung siya ay nakasalalay lamang sa pagsusulat ng nobela para kumita, tiyak na siya ay maghahanap ng mga paraan upang kumita ng royalty. Walang masama doon, ang kumita ay hindi kailanman nakakadiri. Pero si Jacob ay may maraming paraan upang kumita, sa kasalukuyan ay hindi pa niya ito na isasagawa. Ang pagsusulat ng aklat ngayon ay talagang para tamasahin ang pakiramdam na hinahanap ng mga mambabasa, ang emosyonal na halaga na ito, o sa ibang salita, ang espiritual na pag-uusig ang siyang mahalaga. At ang royalty ay itinuturing na dagdag lamang, dahil siya ay muling isinilang, tiyak na ang kanyang kasiyahan ang pinakamahalaga. Matapos ang pag-uusap kay Bibe Bibe, sinubukan ni Jacob na tingnan ang kanyang reader group. Marahil dahil siya ay sumusulat ng panitikan para sa mga babae, ang grupong ito ay puro mga babae, at siya lamang ang lalaki. Nang siya ay pumasok sa grupo, ang mga babaeng mambabasa ay nag-uusap pa tungkol sa kwento ng nobela, ngunit sa kalaunan ay nagkakilala na sila at unti-unting nagbago ang tono. Nagsasalita tungkol sa mga bag, mga pampaganda, mga chismis tungkol sa mga sikat, kahit na tungkol sa pagdating ng buwan at pananakit ng tiyan, tungkol sa lahat maliban sa nobela. At ngayon, dahil natapos na ang Paano ba si Ulan, tila sa wakas ay naalala ng mga babaeng mambabasa na ito ay isang grupo ng nobela.
Ay, 205,000 salita lang at natapos na ng may akda, hindi pa ako nasiyahan. Natapos na ang aking electronic cabbage, inaasahan ang bagong aklat, pakiramdam ko ang aklat ni Nueve Buwan ay talagang akma sa aking panlasa. Napakakol ni Nueve Buwan, sa mga nakaraang araw, ang ulan ay umabot sa tuktok ng mga bestseller, at siya ay nagpasya na tapusin ito. Gusto kong tawagin siyang pinakamasipag na may akda ng Yunkay Library. Pinatay mo ako, anong kapatid, baka ang may akda na si Nueve Buwan ay isang mayamang may-ari sa totoong buhay. Nabanggit ko na at Katrina, hindi ba't kaibigan ka ng may akda, makikita mo ba ang kanyang mga post sa personal na pahina? Si Katrina ang administrator, ngayon ay nasa posisyon na minamahal ng buong grupo. At si Jacob, matapos itayo ang grupo, ay nakipag-usap lamang kay Katrina ng ilang beses, at mula noon ay hindi na siya nagpakita sa reader group, na nagdulot ng labis na kuryosidad sa lahat tungkol sa totoong impormasyon ng Nueve Buwan. Agad na tinawag si Katrina ng mga miyembro ng grupo. Katrina, ang personal na pahina ni Nueve Buwan ay may isang post lamang. Pagkatapos ay nag-post si Katrina ng screenshot, ang nilalaman ng post sa screenshot ay, noong nakaraan, hindi ko naisip, basta't gusto kita, ngayon ay nag-mature na ako, pagkatapos ng masusing pag-iisip, gusto pa rin kita. Wow! Agad na naging masigla ang grupo. Talagang mahusay si Nueve Buwan sa pang-aakit. Ang post na ito ay kamangha-mangha, hindi nakakagulat na makakasulat siya ng isang matamis na nobela tulad ng Ulan. Sino man ang gusto ni Nueve Buwan ay talagang maswerte, hindi ko alam kung ang taong kanyang pinapansin ay asawa o kasintahan. Baka ang taong kanyang pinapansin ay ang kanyang nililigawan, talagang romantiko si Nueve Buwan. Bahagyang umikot ang labi ni Jacob, akala niya noong araw na siya ay muling isinilang, matagumpay na niyang natapos ang kanyang koneksyon kay Dalisay. Hindi niya inasahan na nag-post siya ng isang napaka-emo na post, ang nilalaman ay sobrang nakakahiya, isipin na lahat ng kanyang mga kaibigan sa QQ na bumisita sa kanyang personal na pahina ay makikita ang post na ito, hindi may kakaila na siya ay nahihiya. Huwag gamitin ang panitikan sa mga ganitong bagay. Agad niyang binura ang post na ito, at pagkatapos ay nagpakita si Jacob sa reader group, tapos na kami. Nueve Buwan, kahoy-kahoy, ito na ba talaga si Nueve Buwan? Oo nga, sinabi ni Katrina, ang may-ari ng grupo ay si Nueve Buwan. Sobrang excited, ang front row ay nagdeklara ng pag-ibig kay Nueve Buwan, sobrang gusto ko ang Ulan. Bakit siya tinatawag na Siya? Diyos ko, akala ko si Nueve Buwan ay mahilig sa mga babae. Sa pagdating ni Jacob, agad na nag-ulo ang grupo, ang mga mensahe ay umapaw, kahit ang ilang mga tao na madalas na nagtatago ay nagising. Huwag magkamali ng pagkakaintindi. Nakakita ni Jacob na sobrang excited ang mga miyembro ng grupo, nagdesisyon siyang magpaliwanag, ako ay isang lalaking may akda. Lalaki, mas lalo pang naging excited ang mga babae sa grupo. Diyos ko, hindi ko akalain na ang ating female literature ay may lalaking may akda. PFFT, si Nueve Buwan ay lalaki. Dahil lalaki na siya, dapat ba nating tawaging Nueve Buwan na parang may-ari? Ano ang dapat itawag? Siyempre, dapat tawaging Nueve Gia. Talagang isip ng mga babae, pero maganda ring pakinggan, mga dalaga, magpakilala kayo kay Nueve Gia. Napangiti si Jacob. Ang mga babaeng mambabasa na ito ay talagang kaibig-ibig. Sa mga sandaling ito, tumanggap siya ng mensahe. Ito ay mula kay Administrator Katrina. M. Razem, Manman, Zin Li, Lukdo kang ni NHIU, Tikong Endang Fang Tinsonan Kuaan Vaonom. THIDIM Nai, Vinang Ban Bevi En Chua PH Bien Trong Joy Sin Vin. Moy NGUITHUNG Bai Takamzuk, Than THV Kwak SNG Tran Trang Sonan QQ. Bai Dang Tran Trang Sonan Kong DUC Koy Laring Tusaw. Elmlak CUI Kong DTM. MCD Noy Dong Bai Dang Dokian Anhoy XUH Nong THCS Kong Soji Dang Trash NGUI Ka, Vive An Thuan Taitra Li. Kong So, Kitkwala Manman.ninji ay motin non thaway. Elmlak TUNGRNG sila KIU, Phi GI tin non thaway CN ko NGHE Han ka Sua Tieng Cho, Kong NG Ki Tien Tai Emra,
Anlay NGHETHY mo giyong Noi Trong Treo Va Intin. THCS Zin LI. Lati DUNG. NGHETHY giyong Noi DNGHENHUV. NGUI takang koy TUNGTUNGDI fuong la mo si Gai Shindep NHU the nao. Nang elmlak biet RNG fuong fapfandoan na IRT kong dang tin, DI fuong kong so TH la KIUB kladinha. MCD za SUTNHUV kong kao. Elmlak DT koa kong tra LIBNG giyong Noi, ve, tita TH chosi. Manman MLNG vaigi, saudoji itin non vanban, giyong kuwa si Ujia Haidat DY. Elmlak CUI, Sash Goy, Ujia, Nai Hai Hon, Thai, DY. THC Biet Laki DUC Manman, Mo, Soft Girl, DIN Han Goy Mo Tieng, Ujia, It NHIUG Kong THY Suwong. CNV Vic DI Fuong Ken Giyong Manhai, Elmlak Kong So Kam Gia GDC Biet, Disaw, Kip Truak Saw Kiramat, Giyong Noi Kuaan Kong Lun DUC Kan Gia Ken NGI La, Giyong TRM, Kuyen Ruva HPDN. Giyong TRM Tutin Va Sulang, DTHNG Va Ola ng NGUI, Dai Kong La Mo Trong NHNGDIM Kong Ki Elmlak Ha. DINXUT Doc Li Thaway. Isip ng sandali, sinabi ni Jacob, hindi naman masama ang boses mo, bakit hindi ka magpatuloy sa pagpapadala ng mga voice message? Mukhang na-inspire, agad na lumipat si Katrina sa voice message mode, medyo pilya na nagsabi, natatakot akong masyadong ma-excite at magpahiyaw ka. Sa pagkakataong ito, medyo nagbago ang tono ni Katrina at naging malambing. Pero normal lang ito, kapag ang isang tao ay gustong maging kaaya-ayang pakinggan ang kanilang boses, kusang loob silang nagiging malambing. Bukod pa rito, may mga boses na kahit alam mong nagiging malambing siya, ayos pa rin pakinggan, ang boses ni Katrina ay kabilang sa ganitong uri. Nagtanong si Jacob, anong major mo? Nanatiling malambing ang boses ni Katrina, nag-aaral ako ng vocal music. Ang musika ay isa sa mga larangan na pinakamagaling siya, ngumiti si Jacob at nagtanong, anong uri, classical music? Pop music. Unti-unting naging mas bukas si Katrina, hindi na siya nagsasalita sa malambing na tono, sinabi niya ng malinaw, ang idolo ko ay ang pop queen na si Rosita. Pop music. Nang marinig ang pangalang ito, medyo nagulat si Jacob, halos nakalimutan na ngayon ay Agosto taong 2013. At hindi pa nangyayari ang insidente ng asido. Buhay pa si Rosita. Ayon sa kanyang alaala, dapat ay may concert para sa Araw ng Kalayaan ngayong taon, at si Rosita ay tatamaan ng asido ng isang masugid na tagahanga, ang kanyang mukha at mga mata ay malubhang nasugatan, halos ganap na nawasak ang kalahating bahagi ng kanyang mukha. Noong 2014, hindi makatiis sa pagkawasak, pinili ni Rosita na magpakamatay. Ang balitang ito ay yumanig sa industriya ng aliwan. Bilang isang taong muling isinilang, marami akong maaring mahulaan, marahil ang kapalaran ng mga magulang na nagkaroon ng aksidente sa sasakyan ay nagbago, pero ang kapalaran ni Rosita, dapat ko bang iligtas siya? Ang mga magulang ang pinakamalapit sa kanya, habang si Rosita para kay Jacob, sa huli ay isang estranghero, nang siya ay nagdebo, matagal nang patay si Rosita. Pero pagkatapos mag-isip ng kaunti, nagpasya pa rin si Jacob na kumilos, para sa kanya, hindi ito mahirap. Bukod dito, itinuturing din ni Jacob na isa siyang tagahanga ni Rosita, maraming kanta niya sa kanyang telepono, at pagkatapos ng kanyang debo, nag-cover pa siya ng ilan. Bukod pa rito, mataas ang katayuan ni Rosita sa industriya ng musika, kahit na sa buhay na ito ay hindi siya nagplano na makisangkot sa industriya ng aliwan. Kailangan pa rin niyang umasa sa industriyang ito para kumita. Ang pagkakaroon ng koneksyon sa ganitong pop queen na may kakayahan ay mas magiging maginhawa sa hinaharap. Si Ujia, nandyan ka pa ba? Dahil hindi pa rin sumasagot si Jacob sa mensahe, hindi nakatiis si Katrina at nagpadala ng isang text. Nagising si Jacob at ngumiti, may mga gawa ka bang maipapadala, ipasa mo sa akin para masubukan ko? Sandali lang, agad na nagpadala si Katrina ng link sa Sinang Hanao.
Isang kanta na pinamagatang Luot Kwa, isa sa mga kilalang kanta ni Rosita. Sinang Hanao, ang pinakasikat na karaoke app sa ngayon, mayroon din si Jacob nito sa kanyang telepono, kaya't binuksan niya ito at sinubukan pakinggan. Nang umabot ang boses, maganda ang boses ni Katrina, matibay din ang kanyang chest voice, umabot ang pinakamataas na tono sa B4. Medyo kahanga-hanga, pero habang kumakanta, medyo nilulunok niya ang mga salita, hindi alam kung ito ay personal na ugali o kung bakit. Matapos marinig ang buong kanta, nakuha na ni Jacob ang pangkalahatang kakayahan ni Katrina, nagpadala siya ng isang voice message na pumuri. Ang galing, ang chorus ay umabot sa A4, ang key change ay umabot sa C5, napaka-stable ng key change. Matapos purihin, nagpadala si Jacob ng isang voice message. Karaniwan, nag-e-ensayo ka ba ng chest voice, mukhang medyo kulang sa explosiveness, inirerekomenda kong mag-focus ka sa head voice, mag-practice ng concentration at mag-ensayo ng throat tone, para sa hinaharap kahit na mag-live ka, hindi ito malayo sa effect ng na-edit na pagkanta. Sa totoo lang, may isang bagay na hindi nasabi si Jacob. Iyon ay kung ang kantang ito ay umabot mula sa D sa simula, pagkatapos ay nagbago sa E, makakamit ang pinakamahusay na resulta. Pero tiyak na bata pa si Katrina, hindi maaring gamitin ang pamantayan ng mga top singers upang suriin siya. Sa katotohanan, ang antas niya ay maaaring ituring na isang kwalipikadong female singer. Kung siya ay medyo maganda, sa loob ng ilang taon, kung sumali siya sa ilang mga audition, tiyak na sisikat siya, baka nga makadebo siya ng direkta. Sobrang profesional ni Siyu Gia. Nag-aral din ba ng musika si Siyu Gia? Maaari ba akong humingi ng tulong sa iyo sa hinaharap? Sunod-sunod na nagpadala si Katrina ng 3 voice messages, ang boses ay nagpapakita ng pagkagulat at kasiyahan, malinaw na hindi niya inaasahan na ang manunulat ng sobrang profesional ni Siyu Gia. Nag-aral din ba ng musika si Siyu Gia? Maaari ba akong humingi ng tulong sa iyo sa hinaharap? Sunod-sunod na nagpadala si Katrina ng 3 voice messages, ang boses ay nagpapakita ng pagkagulat at kasiyahan, malinaw na hindi niya inaasahan na ang manunulat ng nobela na kanyang gustong-gusto ay may kaalaman din sa musika. Kahit na hindi masyadong malalim ang mga sinabi ni Jacob, kung hindi ka profesional, mahirap makagawa ng ganitong pagsusuri. Kung talagang hindi mo alam, hanapin mo lang ako. Hindi si Jacob na mabait, ito ay dahil si Katrina ay isang administrator ng kanyang reader group. Hindi siya namamahala sa grupong ito, pero madalas na pinapaalalahanan ni Katrina ang mga miyembro na bumoto para sa nobela. Hinihimok ang lahat na suportahan ang pagrehistro ng copyright. Nakita ito ni Jacob, kaya dahil dito, hindi siya nag-atubiling bigyan siya ng ilang kaalaman tungkol sa musika paminsan-minsan. Susubukan kong huwag istorbohin si Siyu Gia. Hihi, dapat sabihin na ang boses ni Siyu Gia ay napakaganda, sigurado akong maganda rin ang boses mo, di ba? Medyo okay, marahil dahil sa pagiging pamilyar, mas marami pang sinabi si Katrina ngunit ang pangunahing paksa ay umiikot sa musika. Tumugon si Jacob ng may pag-iingat, sa totoo lang, ayaw niyang makipag-usap sa mga estranghero sa internet, pero ang magandang boses ni Katrina ay isang plus. Ang pinakamahalaga ay si Katrina ay masigla at matalino, mahusay sa paghahanap ng mga paksa, at bukod dito, medyo proaktibo. Kahit na siya mismo ay nagpakilala ng kanyang pangalan kay Jacob, ang pangalan ko ay Rosita Alternasyon. Ang pangalan ko ay Rosita Alternasyon. Nang marinig ang boses na parang pilak na kampana mula sa kanyang kausap, para bang nakita ni Jacob ang isang masiglang batang babae na masayang sumasayaw sa kanyang harapan. Kung ang bakasyon sa tag-init ay walang layunin, ang oras ay tila mahirap, ngunit araw-araw ay abala si Jacob sa pag-eehersisyo, hanggang sa ang kanyang katawan ay umabot sa kanyang ideal na pamantayan, natapos na ang mahabang bakasyon. Ika-15 ng Setyembre, ngayon ang opisyal na araw ng pagbubukas ng Beijing Art Academy. May ugali si Jacob na gumising ng alas 7:30, lumabas para mag-jogging, at pagbalik sa bahay ay eksaktong alas 7. Matapos maligo sa banyo, hubot-hubad na lumapit si Jacob sa salamin, tahimik na sinuri ang mga resulta ng kanyang pagsisikap sa nakaraang panahon. Matagal na siyang nag-restrict, kasama ng mga siyentipikong pamamaraan ng self-training, nagkaroon ng malinaw na pagbabago sa kanyang katawan.
Naalala ni Jacob, noong siya ay muling isinilang, ang kanyang katawan ay malambot, walang anumang muscular definition. Pero matapos ang matiyagang pag-eehersisyo sa tag-init na ito, makikita na niya ang mga matitibay at makinis na muscular definition sa kanyang katawan, kahit na ang kanyang mga balikat na dati ay medyo payat ay naging mas malapad at matibay. Higit pa rito, ang kanyang chest at back muscles, pagkatapos ng planadong pag-eehersisyo, ay naging sapat na matibay at malakas. Siyempre, hindi ibig sabihin na si Jacob ay may sobrang malalaking muscles, sa katotohanan, ang kabuoang estado niya ngayon ay nagpapakita ng isang malusog at eleganteng anyo. Halimbawa, ang 8 pirasong tiyan ay bahagyang nakabukol, halimbawa, ang mga linya ng mermaid ay bahagyang nakikita, halimbawa, ang mga binti ay malakas, maging ang thigh muscles o calf muscles, ang mga linya ay naging mas malinaw, at ang paglakad ay naging mas matatag. Ang pakiramdam na ito ng lakas ay nagbigay kay Jacob ng kaunting aura ng pagiging relax. Kumain na tayo, ang boses ng kanyang ina ay biglang umabot mula sa sala, maaga nagising ang kanyang mga magulang upang maghanda ng almusal. Umupo si Jacob sa mesa, nag-almusal ang buong pamilya, mukhang may gustong iparating ang kanyang ama sa kanya ngunit sa huli ay sinabi lamang, darating si Tito Truong sa ilalim ng bahay sa mahigit 8 oras, tandaan mong sagutin ang telepono. Tumango si Jacob, ang kanyang ina, na walang pasanin bilang isang nakatatanda, ay diretsyong nagsabi kay Jacob, ngayon ay opisyal ka ng estudyante ng kolehiyo, pinapayagan kitang makipag-date, hindi na ito maituturing na maaga. Naiintindihan ko, uminom si Jacob ng isang lagok ng lugaw, ngumiti at sinabi, kaya't susubukan kong makipag-date sa maraming tao, para makagawa ka ng isang empress. Huwag masyadong magbiro, tumawa ang kanyang ina, anuman ang pagbabago ng imahe ni Jacob, sa mata ng kanyang mga magulang, siya ay nananatiling isang mabait na bata. Matapos mag-almusal, umalis na ang mga magulang para sa trabaho, at bago umalis ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa, nagbigay lamang ng paalala kay Jacob na suriin ang bagahe ng mabuti at huwag kalimutan ang anumang bagay. Sumasang-ayon si Jacob sa salita ngunit sa loob niya, wala siyang pakialam, kung may kulang, madali namang bumili sa Beijing. Huwag kalimutan na kahapon ay ika-12 at nakatanggap si Jacob ng isang halaga ng bayad sa kanyang mga isinulat, kabuoang humigit kumulang 48,000 yuan, sapat na pera ito para sa isang unang taon na estudyante sa loob ng ilang panahon. Malapit na siyang umalis, kaya't kailangan niyang mag-ayos ng kaunti. Sa kabila ng lahat, ito ang unang araw ng kanyang pagpasok sa kolehiyo, at nais ni Jacob na pumasok sa campus na may pinakamagandang anyo, kaya't kailangan niyang pumili ng damit, sapatos, at kahit medyas ng maingat. Sinasabing maingat ang pagpili, ngunit sa katotohanan, hindi umabot ng 5 minuto, natapos na ni Jacob ang pag-aayos ng kanyang damit. Para sa itaas, pumili siya ng isang simpleng puting t-shirt na gawa sa malambot na cotton, at ang pinakamahalaga, ang simpleng estilo na ito ay nagbigay diin sa kanyang magandang katawan. Para sa ibaba, pumili siya ng itim na shorts na medyo katulad ng pang-opisina, na nagbigay ng balanse sa sobrang simpleng itaas, kaya't ang kabuuan ay hindi mukhang masyadong bland. Para sa mga paa, hindi mahirap pumili, ang mga boat socks ay pinagsama sa puting flat shoes, at sa ganitong kombinasyon, mahirap talagang. Siyempre, kailangan ding alagaan ang buhok ng maayos. Si Jacob ay isang dalubhasa sa pagsasampay ng buhok, sa pamamagitan lamang ng paggamit ng hair dryer at hair wax, maaari na siyang makagawa ng isang hairstyle na medyo bouncy at layered, na nagdadala sa kanya ng isang eleganteng at relaxed na aura. Matapos ang kanyang pananamit, hindi nagtagal ay tumunog ang telepono ni Jacob, at ang pangalan ng tumatawag ay Tio Lito. Si Tio Lito ay si Mr. Lito. Nang sagutin ni Jacob ang tawag, agad na narinig ang mature na boses ng kausap, naghihintay ako sa iyo sa gate ng inyong kondominium. Opo, Tio Lito, bababa na ako, sagot ni Jacob. Habang sinisigurong nakasara ang pinto ng bahay, at dinala ang kanyang melito pababa. Ang malita ay hindi masyadong malaki, ang laman nito ay karamihan ay mga damit at sapatos, kaya't hindi ito masyadong mabigat. Pagdating sa gate ng kondominium, nagpa siya si Jacob na pumasok sa tindahan upang bumili ng ilang bote ng tubig na maiinom sa daan.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang papalapit siya sa tindahan, may isang babae na lumabas mula rito, hawak ang dalawang plastic bag na puno ng tubig at iba't ibang snacks. Marahil dahil sa bigat ng dala, mabilis ang lakad ng babae at hindi siya tumingin sa harap, kaya't hindi niya namamalayan na bumangga siya kay Jacob na handang pumasok sa tindahan. At sa kanyang gulat, mabilis na nahawakan ni Jacob ang kanyang bewang gamit ang isang medyo dramatikong posisyon upang pigilan siyang matamba. Pasensya na alam ng babae na dahil sa hindi niya pagtingin sa daan kaya siya bumangga sa ibang tao, at dahil dito, humingi siya ng tawad. Ngunit nang itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa mga mata ni Jacob, ang kanyang ekspresyon, pagkatapos ng isang sandaling pagkalito, ay unti-unting naging kawili-wili. Nang napansin ang gulat sa mata ng kausap, itinaas ni Jacob ang kanyang kilay at sa isang tono ng pang-aasar ay nagsabi, "Hindi mo naman kailangang tumalon sa aking mga bisig para ipagdiwang ang ating muling pagkikita, di ba?" Oo nga, ang babae na bumangga kay Jacob ay isang matagal nang kakilala niya, ang masayahing kaibigan ni Dalisay, si Enang. Ngunit sa pagkakataong ito, ang masayahing babae na may kagandahan na kasing ganda ng kanyang kaibigan ay nawalan ng kanyang karaniwang liksi at talino, at sa kanyang magandang puting mukha ay tanging gulat at takot ang makikita. Jacob?